Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. On behalf of Pastor Melvin Ramirez, narito na naman po ang inyong lingkod upang gamitin ang Panginoon. And we believe na ang inyong pagtugon ay tumugon kayo hindi lamang sa iglesyang ito. Number one, ang pagtugon natin ay sa Panginoon. Even doon sa mga nasa online, naniniwala ako kahit nasa online, ganun pa rin ang pagkilos ng Diyos. The same God that we are worshiping, we are inviting in our heart. Amen? So sa oras na ito, sa hindi na pagtatagal, let us open our Bible in the book of 1 Corinthians chapter 9, verses 24 to 27. 1 Corinthians chapter 9, verses 24 to 27. Dalawa po yung verse na babasahin po natin. Basahin natin itong una. Basahin ko po sa Tagalog. Ganito po ang sinasabi. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit, iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsitamo kayo. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng mga sasapalaran. Sa ganito rin, ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit hinahampas ko ang aking sarili at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan pagkapangaral ko sa iba ay ako rin ay itakwil. Yung isa pa pong verse natin in Philippians chapter 3, verses 13 to 14. Ganito po ang sinasabi. Sa Tagalog po uling saling. Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko. Na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po ay manalangin sa ating Diyos. Aming Diyos na mabuti at tapat, ikaw na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan, ikaw na nagbibigay ng buhay at kalakasan dahil lamang po sa iyong biyaya, kaya kami nabubuhay, nakakapagpatuloy at patuloy na binibiyayaan mo. Kagaya po ng panalangin namin sa simula, bigyan mo kami ng isang pusong malinis. Gawin mong marapat kami na tagapakinig ng iyo pong mga salita. Gawin mong matabang lupa ang puso ng bawat isa sa amin upang tumanggap ng iyong mga salita at ito ay tumubo at ito ay maging mabunga at magbunga po ito sa aming buhay pananampalataya. Hinihiling ko po, Panginoon, ang pagsama ng iyong Santong Espiritu. Let the power of your Holy Spirit, let the anointing of your Holy Spirit be upon me. Gamitin mo lamang ako as a channel of blessing, as a vessel of honor, at ikaw ang makita, ikaw ang magpahayag, ikaw ang magsalita. Kausapin mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa araw na ito. At hayaan mo, Panginoon, na ang iyong mga salita ay hindi maagaw ng dyablo. Sinasaway namin ang anumang distraksyon o anumang gawa ng masama, gawa ni Satanas sa pangalan ng Panginoong Yesus. Wala po siyang karapatan sa aming buhay. Itinatakwil po namin siya sa pangalan ng Panginoong Yesus. At ikaw lamang, Santong Espiritu, ang aming iniimbitahan na manguna sa gawain ito. We claim the victory because we ask this in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We pray and everybody says, Amen and Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Yung palakpak na nasasaktan. Amen? Yung malakas. Ayan. Alam niyo, pag sa Panginoon, dapat laging nasasaktan yung kamay natin para hindi na nagpapang-abot. No? Sige po, tayo po yung makakaupo na. At tayo po ay humanda sa pagpapala ng Panginoon. Amen. Okay, let us start mga kapatid. Alam niyo po ba, katatapos lang po ng Olympics, At dito ako kumuha ng topic sa umaga pong ito. Amen?
When the Olympic Games come, nations around the world get excited. Sinong excited? Nung lalaban na yung ating bansang Pilipinas, ano? As some of the best athletes in the world gather to compete. Yung lahat ng ano po, mga fastest swimmers, fastest runners, fastest best boxers, best basketball players, best volleyball players, best weightlifters, and best gymnastics, at iba pa. Talagang pag nakita natin doon sa sa Olympics na sila ay pumaparada na at sila ay lumalaro na, we are amazed, brothers and sisters, sa mga taong ito. At isa sa naka-amaze sa akin ay walang iba kundi ang pinag-uusapan ngayon sa social media, walang iba kundi si the golden boy, none other than but Carlos Yulo. Siguro naman lahat ay nakakakilala at lahat dumadaan sa wall ninyo itong si Carlos Yulo, ano? Na makikita natin, alam nyo, siya po ay nakatanggap ng 2 gold sa kanyang laban. At alam nyo, ito po yung kanyang mga nakuha nung po siya ay nanalo. Tingnan nyo po ito, mga kapatid. Kung ikaw si Carlos Yulo at matatanggap mo ito yung natanggap po niya, mga kapatid, ano? Lifetime pre-buffet. Alam nyo, lifetime pre-buffet across all Vikings Philippine branches. All-time or lifetime pre-meals from Tipsy Pig, Manukan, ayan, lahat ng mga pangalan yan, Baksilug, Sushi, Ramen Bar, ang dami niyan, lifetime. Ano pa? Lifetime supply of cookies. Meron ng pagkain, meron pang panghimagas. Saan ka ba? Lifetime free gastro consults of colonoscopy. Yung pati yung iyong na itinatago, kayang silipin. Paggamot mo. Lifetime po yan. Ano pa yan? Lifetime pre-engineering design. Yung bahay mo, papagandahin, lifetime. Ano pa? 10 million brand ambassadorship. 3 million yung ibinigay po sa kanya. Ayan, in cash. 3 million from Mega World Corporation. Fully furnished. 3, kondo. Almost 32 million ang halaga ng kanyang kondo. Wow! And 1 million worth of products sa SM Retail. Wow! Ano pa? 1 million worth of furniture doon sa Apollo Home Depot. Ano pa? Ayun, Olympic Gold Medal of Valor. Talagang grabe, tinanggap niya yun. Ano pa? House and lot from Philippine Olympics Committee. Heroes welcome. Nakita natin kung paano pumasok, At naging controversial yan. Ayoko na ikwento yung commercial. Hindi yun ang tutuko, Ano pa? 20 million na galing po doon saan? Kay PBBM. Doon sa Congress. Ano pa? 2 million vacation package at Los Villa by Los Juan. Nawawala yata to si Juan, Puro Los, Pero makikita natin 2 million vacation package. Ano pa? 2 free franchises. Macchiatos and Don Lemon, Philippines. Gaano na kayaman ito ngayon si Carlos Yulo? At kilala po natin, alam nyo, nung panahon na yun, ng unang sumikat pagdating sa gold is none other than but Heidelin Diaz. At ito pong si Heidelin Diaz nung panahon na yun, ang dami rin niyang tinanggap because of gold medal. At alam nyo, ang sabi po ni Heidelin Diaz, ipinagmamalaki kita hindi lang sa mga medalya mo, kundi dahil saan? Sa hirap na pinagdaanan mo para makamit ang tagumpay. Yulo's journey to Olympic greatness was characterized by 2 outstanding qualities. May bagay po na nakita yung mga tao dito kay Carlos Yulo na maganda at positibong bagay na meron siya. Una, his humility in both defeat and victory. But in both situation,
His humility is always in his life. And his strong belief in God yung pangalawa. Bagamat hindi natin alam kung ano ang kanyang religion, but he has believed in his heart to God. At ang sabi niya tuwing i-interviewin siya at tuwing siya'y tatayo doon sa podium, ang sabi niya, it's all God. Palapakan natin ang Panginoon. It's all God. He kept telling himself while on the podium wearing the second gold medal. Sa tuwing tatayo yan siya sa podium, sinasabi niya, because of the Lord. Dahil lang po sa Diyos. Yan din bang sinasabi mo? Kapag talo ka, kapag panalo ka, laging ang kababaan ay ibinabalik ang papuri sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Ano pa ang karakter nito na nakita ng mga tao? He maintained a positive attitude. Ano yun? Nothing will happen if I get frustrated, sabi ni Yulo. Walang mangyayari kung ako'y titigil, kung ako'y mapuprostrate, kung ako'y talo, kung ako'y nabalian o anuman. Hindi ako titigil. Ang sabi niya, I may have committed mistakes, po pwede ako magkamali, but I learned a lot from them. Marami tayong pagkakamali, but we learn from them. Hello? Hindi naman tayo lahat perpekto. May time na kahit ayaw nating gumawa ng mali, pero magkakamali tayo. But it's good thing to know na alam mo na yung positive attitude na yon ay nasa puso mo. Na patuloy mong ibinibigay sa Panginoon ang iyong pagtitiwala na maipagpatuloy mo ang iyong takbuhin. And because of that positive attitude na meron si Yulo, despite his short stature, ang liit lang po niya. Sino may alam kung gaano kalaki siya? 4'11". Kaya sabi to, despite his short stature, he stands taller than anyone else at the highest level of gymnastics. So ang Lord hindi tumitingin sa kagwapuhan mo, kagandahan mo, kataasan ng tangkad mo, kung gaano kakalaki ng katawan. No! God is looking at our heart and looking for our ability and dependent unto the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Yan po yung mga katangian. That's why our topic for this morning is entitled The Goal of Being a Champion. Ano yung goal mo, kapatid? Sabi mo sa katabi mo, ano yung goal mo? Ano yung pangarap mo? Ano yung gusto mong makamit sa buhay mo? Gusto mo ba na magkaroon ka ng malaking mansyon? Gusto mo ba magkaroon ka ng magandang trabaho? Madala mo sa ibang bansa, magkaroon ka ng magandang mga buhay sa ibang bansa. Yan ba yung goal mo? This morning, pag-uusapan natin the goal of being a champion. Dapat ang puso mo, dapat yung gusto mo maging champion ka. When we are watching the Olympics, we all enjoy watching these amazing outlets. No? We have nothing but admiration and respect for them do sa mga mananalo, mga lumalaro. However, we do not have any admiration and respect for the quitters. Yung umaayaw, kahihiyan po yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang aayaw. Kasi ayaw ng Lord ng umaayaw. Ayaw ng Lord ng umaatras. Ayaw ng Lord ng laging talunan. Your goal is to be a champion. Palapakan natin ang Panginoon. Now, what is the spiritual meaning of a champion? Gusto yung malaman? Baka sakaling isa ka ito. At kung hindi ka pa ganito, dapat ganito ka. Tingnan po natin.
A champion is one who wins. One who fights. Lahat ng lumalaban magsabing amen. One who has defeated and surpasses all rivals. Lahat nalalampasan. Lahat na pagtatagumpayan. One who is superior and has all the attributes of a winner. Yan daw po yung mga champion. Hindi lulugo-lugo. Tingnan mo katabi mo. Ang champion, hindi matatakutin. Ang champion, hindi umaayaw. Ang champion, lumalaban. At ang champion, ang hangad ay magtagumpay. Champion are not those who never fail. Hindi daw yung champion na hindi natatalo. Hindi bumabagsak. Champion are what? They are those who never quit. Sabi mo sa katabi mo, hindi nagkukwit. Yes, pwede kang matalo sa laban. Pero bumabangon ka at ulit lumalaban. Amen! And champions are made, not born. Correction. You are not born a champion. We are made to be a champion. Kahit pa sabihin mo, anak ka ni Carlos Yulo, champion ng tatay ko, champion din ako. Yes, of course, po pwede. But, if you are not made yourself to be a champion, you will not be a champion. It's up to you. If you want to be a champion, or you want to be a loser. You can choose. That's why, ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito is the 4 Ds of a champion. Gusto nyo? Simulan natin yung unang D. Kung gusto mo maging champion, ang goal mo, una, you need to have a desire. Desire, and if you have the desire, you need to run to win. Basahin natin yung verse natin, mga kapatid. Ang sabi diyan, do you not know that those who run in a race all run? Lahat daw po tayo tumatakbo, but one receives the prize. Yun po yun saan? Doon sa labanan, doon po sa sa lugar po ng Korinto. Run in such a way that you may obtain it. Dapat daw sa atin, mag-desire tayo na makuha natin yung premyo. Pero pag wala kang desire, paano mo makukuha? Ang may desire, humahakbang at sumasali. Hello? Paano ka mananalo, hindi ka naman sumali? Siyempre, una sumali ka muna. Paano ka mananalo, hindi ka naman kasali? Hello? Kailangan ka munang sumali, kailangan kang tumakbo at abutin mo yung dulo ng tagumpay. Palapakan natin ang Panginoon. Alam niyo po ang background kung bakit nabanggit ito ni Apostol Pablo. Tingnan po natin ang background ng chapter 9 na ito. Alam niyo po ba, ito po ay itong lugar pong ito, mga kapatid, ay ginaganap po sa lugar ng Korinto. At alam niyo po ba, that is called Ismia. Itong Ismia na ito ay labanan po sa lugar po ng Korinto. At pamilyar po, mga kapatid, yung mga taga-Korinto. These athletic events were called the Isthmian Games. Began about 581 BC. Nagsimula po, Isthmian Games. They were held at Corinth as complementary events to the Olympiad. Bago ka pumunta ng Olympia o Olympics, kailangan ka munang lumaban sa Isthmia. Katulad sa atin sa Pilipinas, lalaban ka ng regional, kung saan, lalaban ka bago ka ilaban sa Olympics. Ganoon rin po sa Corinto. Pipili sila dito, mga kapatid. At sabi tan, while like the Olympics,
They were held on a smaller scale. Sisimulan muna sa mga smaller scale ang laban. Kaya kung minsan yung parang laban natin, parang simple lang, ano? At talagang, wow, panalo ka kaagad kasi simple lang yung laban. Pero alam niyo po ba, ang laban pabigat ng pabigat yan. Lalo na sa mananampalataya. Ituloy natin. At alam niyo, pagdating po dito, all Greeks of every city-state were welcome to compete. Lahat ng taga-Korinto, lahat ng yan, welcome para lumaban. They were held every 2 years, the year before and the year after Olympic Games. Ibig sabihin, bago mag-Olympics, may labanan. At pagkatapos uli ng Olympics, panibago na namang laban para pumili ng mga mahuhusay na lalaban sa Olympics. Ismia, near Corinth, the site of the small sanctuary to Poseidon, and was dedicated to the god Poseidon, the patron deity of the city of Corinth. Yung laban nilang yon ay dahil sa kanilang meron po silang Diyos-Diyosan doon. Walang iba kundi si Poseidon. At ang sabi dyan, all run, but one receives the prize. Diri mo sa lahat ng mga taga-Korinto, lahat sila magtatatakbuhan doon. At alam nyo, isa lang ang po pwedeng papili. Gaano katindi yun, ano? There is a one winner in a race. And the idea here is to run in such a way as the runner who wins. Sinabi ni Pablo kung gaano yung pagsusumikap nung tumatakbo na nag-iisang yon para makuha yung corona na yon. Dapat ganun din kayo ng mga mananampalataya. Dapat you are willing. You have the desire to run and get the prize. Palapakan natin ang Panginoon. If you are going to be a champion Christian, then you need to have the desire to run and win. Hindi po pwede yung hindi ka sumasali sa labanan. Hindi gusto ni Pablo yun. Ang gusto ni Pablo, all must have the desire to run and win. Amen? Alam niyo po ba, merong pagkakaiba yan eh. There is a difference between the winner and the mere competitor. Anong pagkakaiba nila? The winner has a certain strength about all they do. While the mere competitor is just out there for survival. Basta lang siya makasali at tumakbo. Ayaw ng Lord na kasali ka lang. Ang gusto ng Lord, kamtin mo yung reward na ibibigay sa'yo ng Diyos. Ayaw ng Lord nang ayaw sumasali. Ang gusto ng Lord, you are there to fight the battle and the good fight of faith sa ating Panginoon. So Paul is saying, to make it the goal of your life, brothers and sisters, to live like that person who is out there with plans to be a winner. Ang dapat mong goal, ang tumanggap ka ng reward. Hindi lang para maging Kristiyano ka. Hello. Kristiyano ako. Pero takot ka sa laban kay Satanas. Dapat kapag Kristiyano ka, matapang ka. Dapat kapag Kristiyano ka, ang dakang tanggapin yung reward. Apostle Paul had such a desire. And he desires that you and I be the same. Ang gusto ni Paul, pare-parehas tayo na magtagumpay sa laban. Anong sabi niya? In 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Iningatan daw niya yung kanyang pananampalataya. Lumaban siya sa matinding pakikipaglaban. Tumakbo siya hanggang dulo. Ano nangyari? Verse 8, finally, ayun ang conclusion. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness,
which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. Bagamat hindi pa nakakamtan ni Apostle Pablo, pero nakatingin na kaagad siya sa reward niya. And not to me only, sabi niya, but also to all who have loved His appearing. Tinukoy ni Pablo na hindi lang daw siya yung tatanggap ng crown o reward na yon, kundi tayong lahat na nais na makita ang pagbabalik ng Panginoon. Palapakan nga natin ang Panginoon. So una, you are a candidate to fight the race. At kung ikay candidate, dapat may desire ka. Desire to ano? To win. Hindi lang desire para tumakbo. Kasi pwede kang kasali. Nakita niyo yung mga sumasali doon? Kahit nga palakad-lakad lang, kasali naman siya. Pa-mobile-mobile pa habang tumatakbo. Pwede. Kasi walang goal to win. Pero yung mga goal to win, pangalawa, meron silang pangalawang D. And that is determination. Sabi mo sa katabi mo, determination. Pag sinabing determination, determinado ka na makuha ang pagiging champion. Hindi! Kahit ngayon natalo ko ngayong taong to, sa susunod lalaban uli ako para maging champion. Meron naman tayong kilala, di ba? Ilang beses, puro talo, puro talo, puro talo, puro talo. Pagdating sa huli, lumaban, panalo. Ibig sabihin, determinado siya na bagamat natatalo siya sa mga unang laban, pero hindi siya papayag na hindi siya manalo at mag-uwi ng tagumpay. Hello? Amen? Pag sinabing determinado o determination, we should train like a champion with your eye on the prize. Pag sinabing determinado ka, tumatakbo ka, pero ang tingin mo ay yung prize. Hindi ka tumatakbo dahil doon ay kasama ako ni Brother Raymond. Tumatakbo si Brother Raymond, ako din tatakbo din ako. Brother Raymond, tabi tayo pagtakbo ha. Uy, parehas tayo tumatakbo. Hindi ganun ang champion. Ang champion, nakatingin sa dulo. Nakatingin doon sa prize. At ang kanyang desire, determinado siya na makukuha ko yung prize na ito. Yan ang champion. Amen? Basahin natin yung verse na kasunod. Verse 25. Now, everyone who competes exercises self-control in everything. They do it to receive a perishable crown. Nasisirang corona. But we, an imperishable crown. Tayo daw bilang isang mananampalataya, kung yung laban doon sa Olympics o doon sa sa Ismia, ay ang tinatanggap ay corona na nasisira. Pero ang sa Panginoon, hindi nasisira. Alam niyo kung bakit nasisira? Tingnan niyo, alam niyo po ba nung 851? Alam niyo kung anong reward doon sa mga nananalo? Tingnan niyo ito. Ito ang reward na pinag-aagawan nila. Ayan. Winners receive a wreath of wild celery or of pine sprigs. Ano ang tinatanggap ng mananalo? Corona ng maliit na sanga ng pine tree. Ano pa? Corona ng ligaw na kinchay. Pinag-aagawan nila yun, nagpapaunahan sila. Pero pag alam nyo, pagka meron ka nito, you are the best of Corinth. Palapakan natin ang Panginoon. At alam nyo, habang yan ay meron kayo sa ganito, kaya makikita nyo yung mga merong mga dahon-dahon dito. Di ba nakita nyo si Cesar? May mga dahon-dahon siya, ganyan. Eh ito matindi. Pag meron ka nitong corona ng maliit na sanga ng pine tree, na galing sa laban sa Ismia,
aba, sikat ka. Pero hanggang kailan tatagal itong sanga ng pine tree na ito? Lalo ito, korona ng ligaw na kinchay. Sino may alam ng kinchay? Celery, ano? Gagawin yung corona tapos ilalagay sa'yo. Yun ang tinatanggap nila noong time na yon. At doon sa Olympic naman, ito ang tinatanggap. Tingnan po ninyo. Sa Olympic naman, corona ng sanga ng olibo. Ang tatanggapin. Ayan, kita nyo naman yung mga nanalo noong time na yon. At talagang pagka lumakad dyan, may sanga ka ng Hindi po pwedeng gayahin ito. Alam niyo po ba maraming olibo noong time na yon. Pero pag nagsuot ka ng olibo, hindi siya pinapansin kasi meron siyang kategory na makikita kung talagang siya yung nanalo. Pero nasisira po yan. Pero iba, alam niyo hanggang sa nabago lang at ngayon gold na. Kita niyo? Nagsimula sa dahon, sa ligaw na kinchay. Ginawang corona tapos ginawa. The point is, alam niyo kung anong point ito? The point is this, if an athlete can put so much effort into gaining a reward that will not last very long, pwede mong iluto yun Gawin mong pabango doon sa iyong ulam. Kasi kinchay Ano? Ibig sabihin, nasisira ito. Ganun na lang ang kanilang paghahangad sa nasisirang corona na ito. Corona ng kinchay. Corona ng pine tree. Surely, the Christian should put much more effort into his life toward gaining a prize that will last forever. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga corona na hindi mo inaasahan na meron ka pala. Now, success in running takes a long-term plan. Hindi po pwedeng ngayon pa lang, ngayon ang labanan, ngayon ka rin lalaban. Ang mga gustong maging champion, merong long process plan yan. Set out months ahead with goals. Certain diets are involved. Magda-diet ka talaga. Kasi kapag medyo malaki yung tiyan mo, pag tumatakbo ka, parang ang hirap tumakbo, no? Magda-diet ka talaga para lumiit yung tiyan mo, no? Tapos talagang magiging fit ka. At yung tumatakbo, mga kapatid, alam nyo, halos lang, parang sando na lang ang suot, ano? At saka talagang manipis. Hindi po pwede na naka-Amerikana ka doon. Naka-Amerikana ka, may bag ka, tapos meron kang attach case, tumatakbo ka. Hindi ganun ang tumatakbo. Ang tumatakbo talaga, iniiwanan yung mga bagay na pampabigat sa kanya. Hello? Amen? Hindi po pwede dito na dadalhin ko yung favorite ko na na bag, yung anong tawag sa mga bag na yun? LB. Dapat dala-dala ko pag tumatakbo, LB. Hindi ganun ang mga mananakbo. Dapat iwanan mo yung mga bagay na yan. Dapat pagtakbo mo, ang dala-dala mo, yung tibay ng loob na abutin hanggang dulo. Hindi mo dapat iniisip ang kayamanan mo. Hindi mo dapat iniisip yung mahal mo. Na hindi mo naman dapat mahalin. Hindi mo dapat iniisip ang mga bagay na magpapabigat sa'yo. You will run and you need to diet. Ano pa? Especially close to races. Lalo na papalapit na daw yung pag lalaban-laban po, no? And the whole focus is the final championship race of the year. Biruin mo, hanggat nagda-diet ka, nagpapaka-training ka ng training. At alam nyo, hindi po mabilis ang nagtitraining. Athletes exercise with physical objects to have bodily control in order to win the sport. Christians exercise self-control. Sabihin mo sa katabi mo, self-control. Pagpipigil. Sino ditong magaling magpigil? With spiritual discipline. Sinong may disiplina? O baka bara-bara ka na lang. Ang tunay na champion may self-control,
may spiritual disciplines to have self-control in order to win in life. Kung gusto mo maging win ka, hindi ka kung anong gusto, kain ka ng kain. Amen? Hindi ganun. Kaya alam nyo yung mga sila yulo, meron silang nutritionist. Hindi po pwedeng kain ka, inom ka ng inom ng alak. Kain ka ng kain kahit burger o ano man ang kinakain, pizza. Hindi ganon ang pinipili. Ay yung ibang mga mananampalataya, kain ng kain, pare-pares lang po yan. Dito po ako uma-attend sa church na ito. Pares din naman po. Hindi pare-parehas yan. Hello? Yung pagkain dito sinusuri, doon sa iba hindi. May nutritionist tayo dito, ang Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Hindi kain ng kain. Ay, pares naman po, Brother Dennis. Pares din, nag-hallelujah din. Pares din ang kanta ninyo, ganoon din ang kinakanta namin. Hindi pre-press yan. Take note. Amen? Ano pa? Alam nyo, in the last days, pabigat ng pabigat ang paghahanda hanggang dulo. Kaya kapag hindi ka willing to sacrifice, willing to diet, o piliin yung pagkain na magpapalusog sa spiritual mo, hindi ka tatagal sa labanan. Kaya yung mga kain ng kain, pagka tumakbo na, kain ng kain, puro mani. Papaitan. Bupis. Nung kumakain na, nung tumakbo na. Pag-apo hindi kain ng kain. Amen. May uric ka, paano ka tatakbo? Kaya bilang mananampalataya, hindi lahat ng Word of God kinakain mo na galing sa preacher. Dapat tayo po, mga kapatid, ang mindset natin ay kaya ko ito sa tulong ng Panginoon. Kaya ko yung laban. Saan? Sa tulong ng Panginoon. Hindi mo po pwedeng lumaban ng solo. Dapat kasama mo ang Panginoon. Inuulitin natin, Anong reward ni Yulo? Ito, puro lifetime. Milyon. Pero alam niyo po ba ang reward na makukuha mo sa Panginoon? Ito. Your reward is this. 5 rewarding crowns for the Christians. And what is that 5 rewarding crowns? The imperishable crown, the crown of rejoicing, the crown of righteousness, the crown of glory, and the crown of life. For lifetime. Sinabi kay Yulo, for lifetime daw yung tatanggapin niya. Ay, hanggang lupa lang yun Ang lifetime talaga ay ito. Ito yung lifetime na tatanggapin mo. Palakpakan mo si Kristo. Ang una is incorruptible crown. This is the crown of discipleship. Sa 1 Corinthians 9:25, sinabi diyan, discipleship is a spiritual discipline. Ano pa pangalawa? The crown of rejoicing. Anong crown of rejoicing? The crown of ambitions. Ito yung mga walang tigil sa kadaldalan. Pero hindi marites, kundi kadaldalan to share the good news of God. Maging marites ka pagdating sa souls. Ang sabi ng 1 Thessalonians 2:19, you are my crowns. Sinabi ni Pablo na yung mga soul na yon na nadala niya sa Panginoon is a crown of rejoicing. Merong crown of rejoicing. Kung nadala ni Sister Cynthia ang isang kapatid at umattend ka, katulad ni Sister Nimpi, nadala niya yung dalawa nating kapatid, meron siyang crown of rejoicing kapag sila'y nagpatuloy hanggang sa dulo. Kaya hindi lang basta dala, Sister Nimpi. Kailangan alagaan hanggang dulo na sila'y tumibay at bahala na ang Lord sa kanila. Palakpakan natin ang Panginoon. Crown of rejoicing. Pangatlo,
crown of righteousness. Ano tong crown of righteousness? The crown of worship. Sinong nakasamba kanina sa Panginoon? Ito, ibang klaseng worship ito. Sabi ng 2 Timothy 4:7-8, who look forward to the return of Jesus and love to worship Him. Hindi lang dito ang hinahangad niyang pagsamba. Ang hinahangad niyang pagsamba hanggang langit. Kaya nag-iintay siya sa pagbabalik ng kanyang tagapagligtas. Are you waiting for our Savior? Meron kang crown of righteousness. Because pagdating mo doon, you are always worshiping our Savior forever and ever. Amen! Hallelujah! Pang-apat, the crown of life. Ano itong crown of life na ito? The crown of fellowship. Ano ibig sabihin niyan? James 1:12, ito yung mga nagtagumpay sa pagsubok hanggang kamatayan. Who joined Christ in His sufferings even until death. Hindi takot mamatay. Hindi takot magdusa. Hindi takot maghirap sa pangalan ng Panginoong Yesus. Because they are expecting and their goal is to have the crown of life. Amen? At ang panghuli is the crown of glory. Ano yung crown of glory na yan? The crown of service. Lahat ng naglilingkod sa Panginoon. Sabi ng 1 Peter 5:2-4, binanggit dyan yung mga pastor. Binanggit dyan, sabi dyan, who serve the church, servants, pastors, elders, and workers. They are holy and they are pure in service. Kahit pinagtatawanan, kahit pinagchichismisan, kahit inaalimura, continue sila na naglilingkod sa ating Panginoon. Palapakan nga natin ang Panginoon. Amen! So this is the crowns na dapat alamin mo at dapat kunin mo. That is your goal, to be a champion, to have the crowns from the Lord. You will see that in each of these rewards, it is a result of determination. Determinado sila na makuha yung crowns. They exercise self-control in every area of the Christian life so that they could be Spirit-led. Ang gusto nila, laging pinangungunahan ng banal na Espiritu. Sinusupil nila ang kanilang sarili upang sila'y maging karapat-dapat kay Kristo. So second, you need to have, letter D, determination. Pangatlo, is, you need to have the direction. Saan ang direction mo? Garage? Tuwing Friday? O Salmiya? Online sa gawain ng Panginoon? O kainan ang direction mo? Lahat ng nasa gawain ng Panginoon, palakpakan mo ang Panginoon. Present ka. That's why you have the direction. And that direction means is to compete with focus. Nakikipaglaban ka na merong direksyon, may focus. Hindi suntok sa buwan. Hindi bara-bara na parang nakikipaglaban. Sa suntukan, walang kalaban. Anong sabi niya? Sa susunod na verse natin, 26. So I do not run like who runs aimlessly. Hindi siya daw tumatakbo, katulad ng tumatakbo na iba na walang pangarap sa buhay. Walang aim, walang goal. Or a box o isang boksingero like one beating the air. Hindi daw siya sumusuntok, ang suntok ay hangin. Kay Pablo, tumatakbo siya with focus. Reward. The prize. At sumusuntok siya. Gusto niya laging tama ang punteriya. Ito ang sabi ni Pablo, dapat may direksyon.
Kung tumatakbo ka, may direksyon. Kung sumusunto ka, here, Paul shifts from a runner to a boxer. Bakit niya isinip, mapupunan nyo, di ba? Bakit ganon? Kasi nga, ito ring mga taga-Korinto, alam din nila ang laban ng boxing. At mahilig sila din sa boxing. He is comparing these two sports to describe the importance of direction. Kausap niya yung mga taga-Korinto na mahilig saan? Sa competition. Taga-Corinth sila eh. Mahilig sa boxing at mahilig sa running. Kaya ang ibinigay niyang illustration, yung madali nilang mauunawaan. At anong sabi niya? When an athlete competes, they have to compete with focus or direction. Hindi po pwedeng wala kang focus. Kasi baka pag lalakad mo, bahala na ako, saan na lang abutin yung paa ko. Pag mulat ko, doon na ako. Pag mulat mo, inuman pala napuntahan mo. Mali yun. Dapat ang focus mo, Webes pa lang, o kaya, tapos mamaya, matatapos tayo ng ano. Alam ba, Sabado. Linggo, natapos sa Pilipinas. Tapos dito sa atin, Friday. Katatapos pala ng service, nakapokus ka na kaagad sa direksyon mo. Sa susunod na Friday, aagahan ko. Sasabay ko si sister, i-invite ko siya para meron akong crown of the rejoicing. Tapos si sis, dadaling ko siya. I-invite ko siya, ganun. Merong direksyon. Ayaw lang niya na siya lang ang maligtas. Ang direksyon niya papunta sa simbahan na may dalang kaluluwa. Palapakan natin ang Panginoon. And His focus and His direction is not only in this world. His focus and direction is heaven. Heaven. To hear the word of the Lord. Well done, my good and faithful servant. Palapakan natin ang Panginoon. Ang focus mo at direksyon ay langit at ang matanggap ang reward ng isang mananagumpay. Yan ang focus mo at yan ang direksyon mo. To hear the words of the Lord that's saying, well done, thou good and faithful servant. At ibibigay sa'yo yun sa reward mo. Crown of rejoicing, crown of life, crown of righteousness, crown of glory, unperishable crown, intayin mo doon sa lifetime na talagang tatanggapin mo. Palapakan nga natin ang Panginoon. Amen? So nakakatatlo na po tayo. Una, desire. Pangalawa, determination. Pangatlo, direction. Panghuli. Ito ang pinakamatindi na dapat mong paghandaan. Dapat merong kang discipline. At pag sinabing discipline, you are refuses to lose. Ayaw mong matatalo. Ayaw mong madidisqualified. Ayaw mong hindi ka makakarating dun sa langit at matanggap yung reward mo. Ayaw mo nun! Ayaw mong maging talunan na laging inaalipin ni Satanas. Ang disiplina, basahin natin. Verse 27, instead, I discipline my body and bring it under strict control, so that after preaching to the others, I myself will not be disqualified. Ayaw ni Pablo na madi-disqualified siya. Ayaw ni Pablo na hindi siya makakarating doon sa dulo. Ayaw ni Pablo na hindi niya makakamtan yung reward niya. Amen? So self-discipline means doing what you should do rather than what you want to do. Ang disiplina, dapat mong gawin ang sinasabi
ng kasulatan ng Bible. Hindi yung gusto mo lang. That is a true kind of discipline. Didisiplinahin mo yung sarili mo para ikaw ay maging qualified hanggang dulo. Pero kapag ikaw ay kain lang ng kain, wala, nagpapabaya na sa gawain ng Panginoon, hindi na dumadalo, ayaw nang tumugtog, ayaw nang kumanta, ayaw na magturo, ayoko na. Pag ganun ka, disqualified ka na. Hindi ka pang langit. Hello sa mga tapang langit. Lahat ng panglangit pagsabing amen. Mabuti naman. Gising pa kayo. Amen? Without discipline, one becomes distracted. This distraction is what disqualifies you. Kapag wala kang disiplina, mabilis kang madidistract. So you need to discipline what? Discipline your body, your heart, your mind, and your soul. Kailangan disiplina isip mo. Pag pumapasok si Satanas, ayan. Anong gagawin mo ngayon? Nagtatawag si kumare, mag-inuman daw tayo. Pag sinabi yun, reject in Jesus' name. Hindi na ako mag-iinom. May chismisan doon. Pinag-uusapan si kumare. May kasamang ibang kumpare. Reject. Psst! Hindi na ako chismosa ngayon. Pumasok ulit. Hindi ako dadalo sa Friday o sa Sunday. Kasi may birthday yan. Reject. Psst! Mas una ang Lord. Birthday ng Lord. Laging birthday ng Lord. Because that is the day of the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Disiplinado ang utak. Puso. Sabi ng puso mo, magalit ka. Ang sabi mo naman, disiplinado, kalmado ako. Sige, malungkot ka. Hindi, masaya ako. Talunan ka. Hindi, tagumpay ako. Discipline your heart. Bumubulong din yung heart na yan. Ano pa? Your soul and your body. Yung body mo, matulog ka. Huwag kang dumalo. Hindi. Gising. Friday ngayon. Sunday ngayon. Kailangan ako mag-online. Kaya kapag ikaw ay mag-o-online na ng 10 o'clock, 9 o'clock, bihis ka na. Ang problema, 10 o'clock na, nakahiga pa. Paano ka mag-o-online? Kaya tuloy nung binuksan mo, ay online, para masabing present ka lang, in-online mo. Pero ikaw, tapos makikita nyo, no? Tapos na, naka-online pa siya. Bakit ito'y tapos na, wala na nanonood, siya na lang nanonood. Yung pala tulog na, nalimutan, naka-online. Halata. Bato-bato sa langit sa mga nag-online. Huwag niyong tutulugan na online. Kita ng Lord kung ikaw ay gising o tulog. Hello. Amen? Discipline your soul, especially your body. Palapakan natin ang Panginoon. Now, two kinds of distraction na dapat nating disiplinahin. There is internal distraction sa mga lumalaban sa palaruan. Ano yun? Arise from an athlete's thoughts, emotions, and physical sensation. For example, sa mga lumalaban, anxiety, dadaan doon sa mga manlalaro. Anxiety. Isip ka ng isip, baka mananalo ba ako? Talo na naman ako, talo na naman ako, talo na naman ako, talo na naman ako, talo na naman ako. Worry. Ano ba yan? Hindi na sumama ang aking mga kasamaan. Hindi na ako pinaniniwalaan. Ayoko na. Worry. Negative talk, self-talk. Talunan ako. Hindi ako mananalo. Can distract an athlete from their performance. Yan ang didistract sa athletes. Sa spiritual, sa external naman, external distractions come from the athlete's environment. Sa labas. And may include, noise.
Yung ingay. Di ba? Boo! 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 Talo ka na, Carlos! Talo ka na, Carlos! Pag narinig mo, hindi, panalo ko. Hindi, panalo ko. Carlos, walang noise. Walang noise. Nakatayo pa rin. Amen? Ano pa? Weather. Kahit na madilim ang panahon, kahit na umuulan. Weather. Ano pa? Location. Walang tatalo. Walang distraction eh. Ano pa? Players action. Nagkakababalintong na yung mga kalaban. Oh, okay lang yan. Tayo! Tayo! Ako na susunod! Ako na... May distraction, kapatid. Pero you need to stand put until the end. Like Yulo. Amen? Anong sabi dyan? Next. Distractions are robbing your peace, fulfillment, joy, purpose in daily life. Kaya ang distractions is set aside mo. Kung ano yung nagdi-distract sa pananampalataya mo, isantabi mo. Huwag mong pansinin. Huwag mong i-entertain. Ang focus mo dapat, direction until the end. And the reward that comes from the Lord. The question now is, are you distracted? Distracted ka ba sa mga sales? Distracted ka ba sapagkat nagkagandahan ang bahay ng mga kakapit-bahay nyo? Distracted ka ba sapagkat sinasabi, ang tagal mo na nag-abroad, wala ka pang ipon? Distracted ka ba na dahil Kristiyano ka na? Hindi ka na nakakasama sa mga party. Hindi ka na nakakasama sa pagsasaya. Na akala nila'y tunay na kasiyahan. Pero sa akin, ang tunay na kagalakan at kasayahan ay nasa presensya ng Panginoon. Sasambahin ko siya sa Espiritu at katotohanan. Hindi ako distracted. Are you distracted? Now. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba siyang distracted? If you are distracted, let me tell you this. All you need to do para hindi ka ma-distract is looking unto Jesus. Looking unto Jesus. Huwag kang tumingin sa bagyo. Huwag kang tumingin sa audience. Huwag kang tumingin sa lahat ng nakapaligid sa iyo. All you need to do is focus your mind, your eyes, your heart unto Jesus. Second, fix or set your affection on things above. Not on things on the earth. Kasi iiwan mo yan. Yung lahat na lifetime na sinabi kay Yulo, iiwanan din niya yan. Yung lahat na lifetime na ibibigay sa kanyang reward, iiwanan po niya yan. Kahit hindi ka sabihin na kagaya nagtagumpay sa Olympics. But if you won the race of the Christianity, your reward is for lifetime. And that is the best that you have. Palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah! You are so blessed! Hindi ka katulad ni Carlos Riulo. Pero meron kang Kristo sa puso na magdadala sa iyo hanggang dulo
na may reward for eternal life. Ang sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo in 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaang loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Hindi ka talunan. Hindi ka bara-bara lang na Kristiyano. You have the direction and you have your reward na naghihintay sa Panginoon. Distractions will always be a challenge. Hindi po mawawala ang distractions, brothers and sisters. But that is a challenge for the Christian life. But focusing on the Lord first will help the rest of your life to fall into place. Alam niyo, kapag ka nakasentro ang puso't isip mo sa Panginoon, at nakasentro ang puso't isip mo sa panglangit, hindi ka distracted. Kahit anong ginagawa ng tao sa'yo, ang gagawin mo pa rin, magsisimba ako. Magpe-pray pa rin ako. Mag-aaral pa rin ako ng salita ng Diyos. At yan ang goal ng isang mananagumpay. Now, in our conclusion, what is the 4Ds of a champion? Again, desire, run, to win. Number 2, determination, train to gain the eternal reward. Pangatlo, you must have the direction, you must have the focus, compete with focus. And number 4, you need to discipline yourself. Refuses to lose. Ngayong umagang ito, mga kapatid, I know, hindi nyo man aminin, merong talagang distraction. Amen? Pero ang Panginoon, kasama natin at siguradong magtatagumpay tayo. Tayong lahat tumayo, mga kapatid. Sa oras na ito, mga kapatid, what is your goal in life? What is your goal in life? Ang hinihingi mo ba ay yung panglupa lang? If your goal is to be a champion at makamtan ang reward ng Panginoon, do the 4Ds na kailangan ng isang mananagumpay. Tayo po'y yumuko, tayo manalangin sa Panginoon. Ano man ang distraction po ninyo, ano man ang mga pandaraya na ginagawa ng dyablo sa inyo, you are made to be a champion. And that is our goal, brothers and sisters. Hindi tayo pang mundong ito. Ang tunay nating destination ay langit. At ang Panginoon ay nag-iintay sa atin. Kaya, brothers and sisters, focus your mind, your heart, your soul, your body. Focus and give it to the Lord. At ang sabi ng Panginoon, anak, huwag kang mag-alala. Andito lang ako. All you need to do is look unto me. I care for you. Ano man ang problema mo ngayon, ano man ang bumabagabag sa puso mo, ano man ang pinagtataanan mo ngayong umagang ito, be reminded, brothers and sisters, that the Lord is with you. Siya yung nag-cheer sa'yo, anak, takbo! Anak, takbo hanggang dulo! Anak, andito ako! Nag-iintay sa finish line. And I am the one who will give you the rewards, the prize. Kapatid, tumakbo ka. Tumakbo ka hanggang dulo, lumaban ka. At hayaan mo na laging ang glory ay ibigay natin sa ating Panginoon.
Matalo ka man kuminsan, bumagsak ka man kuminsan, bumangon ka. Lumaban ka uli. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, help me. I want to fight again the good fight of faith. And Lord, give me the power and the strength to reach until the end. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, glory, 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 glory to Jesus. Marami pong salamat aming Diyos. Sapagkat tunay na inihahanda mo ang iyong mga anak sa nalalapit na pagbabalik mo, Panginoon. Habang narito kami sa huling laban ng aming po mga buhay, pabigat ng pabigat ang laban. Ang dami ng nawawalang mananampalataya sa iyong kamay. Ang dami na ang tumalikod ng lamig at nawala. Subalit, Lord, ayoko pong mapasama sa mga quitters, to the losers, Lord. I want to be a champion. I want to be a champion, Lord. Help me. Help me to be a champion. Malabanan ko ang distraction ng buhay ng mundong ito. Malabanan ko ang pagdaraya ng demonyo. Malabanan ko ang anumang patibong ng demonyo. And Lord, hanggang dulo, naway maingatan ko ang aking pananampalataya. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, sa iyong pagbabalik, hahanapin mo yung mga may pananampalataya. Sa iyong pagbabalik, na iningatan ang pananampalataya hanggang dulo. Mawala man ang ibang mga tao, Lord, we will look unto you and we will fix our eyes and our affection on heaven. Kaya Panginoon, sa oras na ito, selyuhan mo sa aming mga puso ang iyong mensahe. At nawa, Panginoon, mag-desire kami. Hallelujah. Magkaroon kami ng determination, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory to Jesus. At Lord, ang aming desire palagi, Panginoon, ay magkaroon, Lord, ng reward hanggang sa dulo. Madisiplin namin ang aming sarili. And Lord, I pray right now sa iyo pong mga anak, lagi mo pong ipaalala na bagamat mabigat ang buhay ng Kristiyano, bagamat hindi magaan ang buhay ng Kristiyano, bagamat hindi laging masaya ang buhay ng isang Kristiyano, pero hindi sayang ang buhay ng isang Kristiyano. Kaya Lord, help us to be a champion. Help us, Lord, to win the race of our life. Pagpalain mo ang iyong mga anak, pagpalain mo ang JC Masi Church sa pangunguna ni Pastor Melvin, ang bawat leaders, workers, and members, na Lord, madatnan mo kaming alive and remain sa iyo pong pagbabalik. Kilala mo ang bawat isa sa amin. Kaya Lord, isinusuko namin sa iyo ng buong buo ang aming buhay at hayaan mo ang kalooban mo ang maghari hanggang sa dulo. Purihin ka, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga anak at ibalik mo po sa susunod na linggo sa banal na gawain. I release the blessing that comes from you to every one of us, even to our family. This is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray, and everybody says, Amen and amen.